my beloved Boss Mike Cervera. Eto na, pasok. Nanumpa sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilang mga individual na itinalaga sa ilang ahensya ng gobyerno. Kabilang po dito ang singer-politician na si Imelda Papin. Nako, Mr. President, pwede ba hanggat maaari, ito lang opinion ko, mga kababayan, opinion ko lang. Mr. President, hanggat maaari, wag na ho kayong kumuha ng medyo malapit-lapit sa inyo. Kasi nagiging issue sa mga bitter na kalaban ninyo sa politika. Ito na si Mitang nagagalit, Duterte never again daw. Diba? Sabi ni Judah, dapat may kategorya. Dapat dalaga, di basta-basta lang. Ayun na nga. Diba? Si Roque puro paninira araw-araw ginagawa sa SMNI. Ganun ang mga utak ng mga may propaganda. Diba? Diba? Mr. President. Yun lang naman sa aking opinion, nang sa ganun hindi nababatikan yung iyong magandang hangarin para sa bansang Pilipinas. Para sa bagong Pilipinas. Diba? Sige, tuloy. Pagka niya bilang member ng Board of Directors ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ditong Abril ay naging matunog ang balitang siya ay tatalagang bagong chairperson ng PCSO. Habang kilala ring malapit si Papin sa pamilya Marcos. Samantala, itinilaga bilang Special Envoy of the President to UAE for Trade and Investment si Mrs. Katrina Yu Pimentel. Kilala nyo yan? Kilala nyo? Kilala nyo yan? Si asawa ni Pimentel. Si Katrina. Si Kat Pimentel. Namit namin yun. Kita nyo, Nakita nyo na? Hindi ba si Pimentel numero 1 ring yan? Kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos. Asawa ni Coco. Di ba? Kasi nga ang Pangulong Bongbong Marcos, alam nyo, tinutupad niya lang naman yung kanyang pangako. Ano ba yung pangako, Boss Mike? Di ba't ang pangako niya? Ano pangako niya? Tara na, magkaisa na tayo. Wala nang kulay-kulay. Wala nang parti-partido. Tulong-tulong tayo. Naalala niyo yun? Kaya nga unity, Kaya nga unity, di ba? Kasi nga ganun talaga, mga kababayan. Napakagaling ni Pangulong Bongbong Marcos. Yaan ang magaling. Hindi yung mura ka lang ng mura. Hindi yung pati, di ba? Pati, nasaan ba yun? Nasaan yun? Isa pa. Ito. Binasirado na ang sino dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan Pope, putang ina ka, umuwi ka lang. Huwag ka na magbisita dito na. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Na ang presidente natin ngayon ay pwede mong ipagmalaki sa buong mundo. Maging proud ka na bilang Pilipino. Balik natin dito, Boss Mike. Minority Leader Coco Pimentel. Si Mrs. Pimentel ay presidente ng Pilipino Dapat Paglingkuran o PDP Cares Foundation Incorporated. Kita nyo? Diba? Ngayon, mga kababayan, ito magandang sinyalis ito, mga kababayan, na ang Pangulong Bongbong Marcos ay pilit niyang pinagkakaisa ang naging watak-watak. Nagkawatak-watak na mga Pilipino.
nagkawatak-watak na mga leader ng ating bansa. Diba? Napakapangit naman talaga eh. Ay, kita nyo, tuwing eleksyon na lang, siraan ng siraan. Pagkatapos maupo, yung mga hindi na pagbigyan, maninira yan. Ngayon, mga kababayan kasi, bakit nga ba hindi sila maninira? Unang-una, qualified ba si Maharlika? Qualified ba si Banat Bay? Si Banat Bay? Net B. Okay ninamot. Pero yung mga yan, ngayon, yung inaasahan nila, si Vico Rodriguez, sinibak. Paano ba namang hindi sisibagin, mga kababayan? Mas piling presidente pa raw eh. Sisibakin talaga yan kung mas piling presidente ka pa sa presidente. Kita nyo? Sabi yun sa umpukan Naku, maraming nagkukwento dyan. Naku po. Qualified si Maharlika. Siya buki. Pwede naman maging maging model ng ng mga motel. Si Maharlika. Di ba? Ulitin lang natin to, Boss Mike. Formal na nanumpa sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilang mga individual na itinalaga sa ilang ahensya ng gobyerno. Kabilang po dito ang singer-politician na si Imelda Papin, na swaka niya bilang member ng Board of Directors ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Yan na nga. May bago na naman chairman ng PCSO. Speaking of PCSO, mga kababayan, yung madalas nilang tirahin, yung madalas nilang siraan, ayun, tahimik na nagtatrabaho. Kita nyo to, yan na nga, Boss Mike, palakihan mo. Nagkaroon nga dyan ng event dyan, itong Sigma Asia 2024, Philippine Gaming Leaders discuss tax cuts, market growth, and regulatory opportunities. Kasama dyan, ang chairman ng PCSO, walang iba kundi si Mel Robles. Alam nyo, itong tao na to, nakakatuwa kasi sa kabila ng paninira ng mga nandiyan, ulitin ko, ito naman maayos na nagtatrabaho. Nakita nyo naman, yung kanyang target na benta o na maipasok para sa gobyerno ay sobra-sobra pa. Kaya nga sabi ng ilan, mga kababayan, bakit pilit nilang tinitira yan si Mel Robles? Gayong yung kota niya, yung target nakita ng kanyang pinamumunuan diyan sa may PCSO ay higit pa yung naibibigay niya. Tapos yung mga tumitira, mga kababayan, alam niyo kung sino yung mga tumitira? Yung mga tumitira dyan, yung mga may issue ng pandarambong pagnanakaw. 18 billion ang kanilang ninakaw dyan. Ganon talaga no? Parang si Mangusin. Mas pangit pa kay Diwata, tinitira si Diwata. Lotto meets E-Games, PCSO's Mel Robles, DFNNS Ramon Garcia converge in online gaming summit. Siyempre, itong mama nagtatrabaho para makagawa ng mas maganda pang programa para sa PCSO. Kahit na anong gawin nila, sinisiraan nila, hindi na nga makapagpagupit yung mama, Haba ng buhok. Kakatrabaho. Abay, kita nyo naman, di ba? Ayan na, okay na. Parang si BBM nga ito di ba? Kahit anong tira nyo, hindi nagsasalita Muli,
Mike Cervera po, laging nagpapaalala, kasama ko si Jen Angeles. Oo, mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Siya ang mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.